Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ako'y mananalangin po muna. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So yun po, brothers and sisters, muli, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay nariyan sa ibang bansa naninirahan o kayo man po ay mga OFW at sa atin naman po dito sa Pilipinas, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng ating bansa. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. So yan po, ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na ebanghelyo ay paanyaya sa banal na pamumuhay. So pagka ito po ay inyong napanood o dumaan dyan sa inyong mga wall, panoorin po ninyo upang matuto po tayo kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan na kasama ang Panginoong Hesus. Ayan po. So tutunghayan po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 5 verse 1 hanggang 20. Unawain po ninyo kung kayo po ay mapang-unawa. Ayan, pare-pareho tayo po pagpalain ng Diyos at magkamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yan naman po ang layunin natin, kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan at makilala natin ang paghahari ng Diyos. So yan po, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibiro na di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos rather. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay, o mapag-imbot, sapagkat ang pag-imbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man. Sa halip, sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makiapid sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang
ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makapaggawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyon ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So napakaganda po ng ating ebanghelyo sa bidyong ito, paanyaya po sa banal na pamumuhay. Ayan po ang dapat nating gawin, hindi lamang po sa salita na tayo'y mga Kristiyano, hindi lamang po sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi sikapin po muna natin na tayo'y makapamuhay ng may kabanalan, sapagkat ang Diyos nga ay banal. So kung tayo po ay nagdanais na makasunod sa Panginoon, dapat din po tayong magpakabanal. Ayan. Although marami po tayong mga pagsubok na daranasin, katulad po sa akin na may mga dinaranas ng mga pagsubok, ngunit huwag po tayong mawawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay nariyan po laging naghihintay na tayo'y tumawag sa Kanya at lumapit sa Kanya. Nakahanda po ang kamay ng Panginoon upang tayo'y abutin at tulungan po. Kaya sa bidyong ito, sana po ay magdala po sa atin tungo sa buhay na walang hanggan at malaman po natin ang kalooban ng Diyos Ama. So ayan po, banal na pamumuhay. So nandito po ang sabi dito sa aklat ng Efeso chapter 4, verse 21 hanggang 24. Ang sabi dito, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So yan po ang panyaya po sa atin. Kung talagang napakinggan po natin ang tinig ng Panginoon, dapat po na namumuhay na po tayo na may kabanalan, tungo sa kabanalan. Although hindi po natin mapiperfect yan, but dapat pagsumikapan po natin na tayo'y mamuhay ng may kabanalan, sapagkat nariyan nga laging si Satanas. Kaya nga sinasabi po dito na lagi po tayong magpakatatag. Ayan. Huwag kayong makiapid sa alinmang ibang kasalaanan na ginagawa ng tao. Ayan po. Marami po kasi sa atin mga kapatid, brothers and sisters, hindi po natin alam
sapagkat ang namumunga po sa ating isipan ay yung pakikiapid. Hindi lamang ito yung tinutukoy po dito na pakikiapid yung tungkol sa kahalayan, kasi meron pong pakikiapid na kahalayan. Ito po yung asawa ng may asawa, iaasawahin mo rin. So yun po yung pakikiapid ng kahalayan. Pero ang tinutukoy po dito na pakikiapid, ito po yung pakikiapid sa mga ginagawa ng ibang tao, like lasinggo, maglalasing ka rin, like magnanakaw, magnanakaw ka rin, like chismoso, magchichismis ka rin. Yun po yung pakikiapid po yan sa mga kasalanan na ginagawa po ng ating kapwa. So iwasan daw po natin yan kung tayo po ay nagnanais na maging banal. Sapagkat yan po ang maghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga sabi dito, huwag kayong makikiapid sa mga ginagawa sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. So tunghayan po natin sa unang Korinto chapter 6, 18 hanggang 20. Ayan, pakinggan po natin mga kapatid. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So yan po mga kapatid, kaya po inilalayo po tayo sa mga ganitong gawain o sa mga ganitong mga tao na mapakiapid upang tayo po ay mamuhay at ialay natin ang buhay natin sa Diyos. Sapagkat ang Panginoong Hesus namatay sa krus at muling nabuhay ng ikatlong araw, iinalay na po yung buhay niya para sa atin upang tayo'y maligtas. So ganyan din po ang nais ng Diyos. Ialay din po natin ang buhay natin sa Diyos bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang alay na walang batik. Siya po ay malinis at hindi siya nagkasala, na kahit na siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na maging Diyos, bagkus hinubad niya yon upang siya'y mamuhay na ordinaryong tao na katulad po natin. Nang sa ganon, ang lahat ng mga kasalanan ng tao ay mapatawad. So ayan po, kaya wag po tayong makikiapid sa mga ginagawa ng ibang tao na masasama. Katulad po niyan, ang ibig pong sabihin niyan, katulad po niyan, yung isang tao ay gumagawa ng hindi maganda, yung pananalita niya is mahalay. Yan po ay kung tayo po ay makikisama sa kanya, makikisangkot sa kanya, makikiapid sa kanya, isa na rin po tayo. Wala po tayong pagkakaiba sa kanya. Parehas na rin po tayo sa kanya. Kaya kung tayo man po ay nakikisama sa masamang tao, masama na rin po tayo. Ganun po ang kalagayan pagdating sa spiritual. Kaya hindi po tayo mahililigtas sa pamagitan ng ibang tao. Ang magliligtas po sa atin ang sarili po natin. Yung buhay po natin ang siyang magliligtas sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus at tutulungan niya po tayo. Hindi po kapwa tao. Tayo po tuwang-tuwa pa kapag gumagawa ng kasalanan ng ating kapwa Tayo'y tuwang-tuwa pa kapag meron tayong mga taong nabubwisit. Ganyan po. Huwag po nating tutularan ng mga ganyang tao. Ilayo po natin ang katawan natin kapag meron po tayong nakasalamuhang mga ganong tao.
tayo po makapagliligtas sa sarili natin kasama ang Panginoong Hesus. Hindi po ibang tao, sapagkat ang tao, ang kapwa po natin, masakit man pong isipin, yan po ang katotohanan in reality sa buhay ng sanlibutan. Hindi po tayo tutulungan ng kapwa natin upang tayo'y umangat. Bagkus, ang itutulong po sa atin, ida-down tayo. Crab mentality po ang sanlibutan. Ayaw ni Satanas na merong umaangat. Ayaw ni Satanas na ikay masaya. Ganyan po ang realidad ng sanlibutan. Kaya kung ikay nakikisama sa mga taong gumagawa ng ganyan, mag-isip-isip po tayo. Wala pong ibang makapagliligtas sa sarili natin, makapaglalayo sa masasamang gawa ng ibang tao kung hindi tayo mismo ang lalayo sa kanila. Ng unang Korinto chapter 5, nang sabi po dito ni Apostol San Pablo, verse 9. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapid. Ayan po, sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mapakiapid. Hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, ay kailangan ninyong umalis sa sanlibutang ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ayan po, ni huwag tayong makikisalo sa gayong tao. Ganyan po kasi nagnanais po tayo. Ang nais po natin ay mamuhay ng may kabanalan. Ngunit kung patuloy po tayong makikisama sa mga ganyang tao, mahahawaan po tayo niyan . Kasi hindi po pwedeng magsama, kahit nga sa labahan hinihiwalay po natin yung dikolor at yung puti. Tayo po yung puti na labahan. Yung mga dikolor, yan po yung mga taong gumagawa pa rin ng kasamaan. Ayan po. Kaya ilayo po natin ang sarili natin. Or iwasan po natin. Huwag po tayong didikit sa mga ganyan. Ni huwag nating hangarin na sila'y makasalo sa pagkain. Marami po sa atin yan, lantaran po. Isinasangkalan po yung pagiging Kristiyano. Ngunit na andyan yung mapakiapid, magnanakaw, lasenga, mga tsismuso, mga tsismusa. Yan po yung mga ganyang tao ang dapat nating iwasan. Kapag ganyan po ang ginawa natin, doon po natin makakamtan yung buhay na walang hanggan. Although yung uusigin tayo noon, nung mga yun. Ang Panginoong Hesus nga, inusig ng mga yun, ng sanlibutan . Ganyan po yung kailangan lang po natin maging matatag sa paglayo sa mga ganyan, pag-iwas. Kung nagnanais po tayong magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman po pwede tayong makisama pa . Hihilain po tayo noon ng sanlibutan. Marami pong ino-offer yan, ang sanlibutan. Na akala natin, kung hindi pa tayo nanalig at nanampalataya sa Panginoon, akala natin mabubuting tao, ay mabubuting gawa, mabubuting bagay. Pero sa Diyos, kasuklam-suklam. Yan po yung ino-offer ng sanlibutan upang tayo mahikayat, malinlang. Ayan po, kaya mag-iingat po tayo. Sound. Ayan. Kaya mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Ilayo po natin ang ating sarili kung tayo po ay nagnanais na mamuhay ng may kabanalan.
So tingnan pa rin po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 4:17 hanggang 18. Nang sabi dito, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Huwag po tayong mamuhay na katulad ng mga hintil. Iyan po yung lahi natin, bakit babalikan pa po natin yan? Kaya nga kung hindi po tayo magbabagong buhay, hindi po tayo mamumuhay ng may kabanalan, tayo po yung mga original na hintil, which is yan po yung walang kinikilalang Diyos. Kaya kung ikaw po ay banal or nanais na makasunod ng kalooban ng Diyos, makikita mo po yung sa paligid mo. Ganon ang ginagawa ng mga hintil. Ganon na ganon. Nagkukunwari, makikinig ng salita ng Diyos, hindi naman makikita sa buhay nila ang bunga. Nagkukunwari, aatin ng mga pagtitipon, ng banal na pagtitipon, wala naman nadadala. Hindi makikita sa pamumuhay nila. Ayan po, nagpapatunay at nagpapakilala po sa atin na tayo'y namumuhay pa rin bilang mga hintil. Sapagkat katulad nga nung sinabi ng tinunghayan ko dito kanina, sabi dito, kung talagang napakinggan natin ang aral ni Kristo, hindi dapat may bagong buhay na tayo. Dapat itinakwil na natin yung lumang buhay na nagkukos ng kapahamakan. Yan po yung lumang buhay natin eh. Sapagkat kung titingnan po natin, wala pong magandang naiisip yung buhay nating kalumaan, yung luma. Maari sa tao, okay. Pero iba po sa Diyos. Ang tinutukoy po dito, pamumuhay, kaharian ng Diyos. Para malaman po natin. Sa tao, walang problema, naunawaan lagi yan ng tao eh. Kasi nga, sa sanlibutan, yung mga bagay na sa sanlibutan, maunawaan ng mga taga-sanlibutan. Pero kung tayo po ay nagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos, ay iba na po yun. Ibang level na po yun. Hindi na po natin dapat unawain yung mga gawa ng sanlibutan. Bagkus, ang pagsikapan po natin ay maunawaan natin ang paghahari ng Diyos. Ayan po yung pagsikapan natin. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. Dahil kung ikaw ay nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, ngunit ang pinag-aaralan mo pa rin ay yung mga bagay sa sanlibutan ito, hindi ka po pagpapalain ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo yan, sapagkat yan po ang katotohanan. Kaya nga ang sabi nga dito, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Wala tayong bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos kung tayo po ay mamumuhay sa lumang buhay. Kaya yung umiibig po sa mga gawa ng sanlibutan ito, ikaisa po nila yan eh. Taga-sanlibutan din po. Pero kung tayo po ay nagnanais na maging banal, namumuhi po tayo sa gawa ng sanlibutan. Ayan po ang palatandaan ng taong nagsusumikap na mamuhay ng may kabanalan. Namumuhi sa gawa ng sanlibutan. Namumuhi sa masasamang gawa ng sanlibutan. Sapagkat ang Diyos namumuhi sa mga gawa ng sanlibutan. So tingnan pa rin po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 2, 1 hanggang 3 nang sabi dito, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail
Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kabilang po tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yung pamumuhay nating iyon, kung hindi po natin yan iiwan at mananatili po yan sa pagkatao natin, yung lumang buhay natin, kapatid, kinamumuhian po tayo ng Diyos. Ganyan po. Makikita mo nga ngayon, kapatid Akala mo, kunwari makikita mo, napakabait na tao Pero, kapag napagod na yan, doon mo makikita yung tunay na pagkatao. At lalo na kapag nakita niya yung taong kinamumuhian niya, o may sama ng loob siya sa taong iyan, doon po lumalabas ang tunay na pagkatao ng sanlibutan ng tao. Kaya wala po. Ang tunay po na nagsisikap na makasunod, na may kabanalan, makita mo man yan yung kinamumuhian mo, makita mo man yan yung kagalit mo, wala kang pakialam Kasi hindi ka na nasa sanlibutan Kasi wala ka nang pakialam doon sa mga gawa ng sanlibutan. Hindi ka na affected. Ganyan po yan. Kaya doon po natin makikilala yung ating pagkatao na tayo'y pinananahanan ng Espiritu ng Panginoon. Na kahit na makita natin yung kaaway natin, na kahit na makita natin yung kinamumuhian natin, natatawa na lang tayo dahil sa mga gawa nila. Naaawa, habag ang nararamdaman ng taong nagsisikap na maging mamuhay ng banal. Habag. Yung kinamumuhian mo, habag ang nakikita mo. Hindi ka na namumuhi kung hindi nahahabag ka na. Naaawa ka na sa mga ganyang tao. Ayan po ang pagkakakilanlan natin. Ngayon kapag nandyan na po tayo niyan, doon masasabi po natin na tayo po ay tumatahak patungo sa buhay na may kabanalan. Kapag tayo po ay namumuhi na sa mga gawang masama, meron nga dyan hindi mabuting ang ginagawa kinamumuhian Ibig sabihin, kapag kinamuhian po tayo ng sanlibutan, kahit wala po tayong ginagawang masama, yun po dapat tayong magalak sapagkat sumasa atin na ang Espiritong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Napupuot yan ng sanlibutan kasi hindi nila nakikita ang Espiritu Hindi nila kilala yon, hindi kilala ng sanlibutan. Kahit naman po ako Nung ako'y nasa sanlibutan ko, hindi ko naman alam yung Espiritu Malay ko ba? Alam ko pagka ako may Espiritu. Pero nung tinawag pa ko, brothers and sisters, hanggang ngayon kilala ko na po kung ano ang ibinibigay nito sa mga taong kinaroroonan niya. Galak. Ayan pong ibinibigay ng mabuting espiritu ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa mga tao. Kagalakan, kabutihan, katatagan. Tuturuan ka kung paano ka maging matatag. Ayan po ang magtuturo sa atin. Tuturuan ka kung paano ka maging matalino. Hindi po katalinuhan ng sanlibutan, kung hindi katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Ayan po. Kaya nga po mga brothers and sisters, sa panahon po natin ngayon, kaya ang paanyaya ko po sa inyo na tayo po ay mamuhay na may kabanalan. Iwan na po natin yung lumang buhay natin na napapahamak po tayo dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Huwag na natin tularan yung mga hintel. Mamuhay po tayo na may kabanalan sapagkat yan po ang nais ng Panginoon na tayo'y mamuhay ng may kabanalan
sapagkat ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay banal. So dapat din po tayo magpakabanal. Kaya narito po ang ibabahagi ko po sa inyo na sinabi po ni Apostol Pedro. So tutunghayan ko po, at kapag ito po ay nasunod po natin ang mga bagay na ito, paalala, nandito po yung mga paalala, paano po tayo iiwas sa mga taong mahalay, paano po tayo makaiiwas sa mga gawang masama ng ating kapwa, at paano tayo mamuhay ng may kabanalan. Isishare ko po sa inyo, pakinggan po ninyo mga kapatid. Unawain po ninyo mga kapatid. Kahit ulit-ulitin po ninyo ito para ito po yung gawin natin sa buhay natin. Kapag nagawa po natin ang mga bagay na ito, masasabi po natin na tayo po ay patungo na po sa buhay na walang hanggan. At malalaman na po natin ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ituturo po sa atin yan ng Panginoon. Yan po yan. So pakinggan po natin dito sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verse 13 hanggang 23. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayan po. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ayon sa mga ginawa nito. Ayan. At yamang tinawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak. Ayan po. Yan po kasi minana natin sa ating mga magulang. Yung walang pag-unawa sa Diyos. So kaya dapat maliban po na itakwil po natin yun, wala. Huwag tayong mag-assume na tayo'y makakapasok sa kaharian ng langit. Huwag po tayong mag-assume ng mga bagay na hindi naman natin kayang gawin. Dapat tingnan muna natin yung sarili natin. Kaya ko bang gawin ito? Kung hindi mo kayang gawin, tumawag ka sa Panginoon at tutulungan tayo noon. Walang imposible sa Diyos. Ako nga, hindi ako marunong maghayag ng salita ng Diyos bakit ngayon? Dahil yun ang hiniling ko sa Kanya. Nagsikap ako sa tulong ng Panginoong Hesus. Kaya gayon din po kayo. Magagawa din po ninyo yung ginawa ko. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus kung mananalig kayo sa akin, magagawa ninyo ang lahat ng bagay. At higit pa riyan, magagawa ninyo ang ginagawa ko, sabi ng Panginoong Hesus. At higit pa riyan. So yan po. Kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong
Pinanampalatayaan at pag-asa ay sa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa kalooban, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayan, ayon sa nasusulat, ayan, sapagkat ang tao po, parang ano lamang po yan parang bulaklak, parang halaman. Ganyan po ang buhay natin, kaya wala po tayong dapat or wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Anytime po kapag ginusto ng Diyos, mabubuwal tayo katulad ng bulaklak na nalalanta, nagaganang kaagad. Ganyan po mangyayari sa atin. Kaya wag po tayong magmayabang. Sabihin natin, nagdarasal naman ako, is not enough para tayo'y mahiligtas sa pagdarasal natin. Well, isa sa mga sangkap po yan. Dapat tayong lagi magdasal, manalangin sa Panginoon. But is not enough para tayo'y makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang dapat nating gawin, lumayo tayo sa masasamang gawa, sa masasamang isipan, sa pita ng laman, sa mga iniisip na hindi maganda. Lumayo po tayo dyan. Nang sa ganun malinis po yung ating pag-iisip, yung ating buhay. Katulad ng Panginoong Hesus, inihandog niya, inihain niya ang kanyang sarili na walang batik. Sa yung kordero na walang batik. Kasi ang buhay po natin para lang tayong kahoy, parang sanga. Kapag pinutol po tayo sa puno, mamaya lanta na. Ilang oras lang, lanta na yung mga dahon niya. Ganyan din po tayo. Once na magpatuloy po tayo sa kasamaan natin, kapag ang Diyos ay, ay nagalit na sa atin, hindi natin alam kung anong gagawin niya. Kung hindi tayo magbabagong buhay, nako, mga kapatid, panghinayangan po natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Para lang tayong halaman na nalalanta, tulad ng bulaklak na lumilipas. Pakinggan natin. Ang sabi dito, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak. Nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ayan ang lahat ng damo ay natutuyo. So ganyan po yung buhay natin Para tayong mga damo, parang mga halaman na anytime na kung talagang ayaw natin magbago, makikita na lang po natin tayo'y malalanta. At yung bulaklak naman, kumukupas ang kanyang kariktan at lumalanta na rin. Nalulusaw pa nga yan Ganyan din po tayo mga kapatid, yung laman natin kapag tayo yung namatay, nalulusaw din Kita nyo pagka hinukay yung bangkay, yung matagal nang namatay, mga 5 years, mga ganon, kukunti na lang yung laman natin. Lupa na. Ewan ko kung may 1 kilo pa yon. So anong ipagmamalaki natin sa Diyos? Sa kalagayang nating iyan, na kahit na marami tayong pera, na kahit na marami tayong mga ari-arian, na kahit na may malalaki tayong bahay, hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos na anytime na tayo'y putulin sa puno, wala po tayong magagawa. Tayo po ay malalanta. At tingnan nyo kapag ang tao namatay, titimbangin mo yung laman natin, yung balat natin, wala nga 1 kilo Yung mga buto, yun marami. Kaya bakit natin pahalagahan ang buhay natin? Pahalagahan natin ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus.
Hindi po yung sarili natin. Papatay tayo para tayo'y maligtas. Magnanakaw tayo para tayo may maligtas, makainin tayo. Gagawa tayo ng kasamaan para tayo maligtas. Magsisinungaling tayo para tayo maligtas. Kapatid, panghinayangan natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Parang bulaklak lamang po ito, parang damo. Na anytime na gustuhin ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya alam mo, ma-realize mo, ako may napapanood ako, yung hinuhukay yung bangkay. 5 years, mga 5 years na, ganyan. Ganun lang pala karami yung katawan natin. Ang katawan ng tao. Wala nang 1 kilo yata kung titimbangin eh. Kasi natunaw. Kasi lupa po ito katawan natin na nilagyan ng Diyos ng hininga. Nilagyan ng buto. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Sa Kanya po ang katawang ito. Namumuhay lamang po tayo dito, pinahintulutan tayo na maglakbay sa daigdig na ito para mamuhay na may kabanalan. Para pagdating ng panahon, tayo'y magpupuri sa Kanya. Hindi, instead na magpuri tayo sa Diyos puro kasamaan yung nasa isip natin Puno ng pagkukunwari. Ayan po ang sanlibutan. Pretending man. Pagkukunwari. Ayan po. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Ayan po, mananatili kailanman ang salita ng Panginoon. Kaya dito tayo dapat humawak. Dito tayo manangan sa salita ng Panginoon. Hindi po sa mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi po sa kayamanan mo tayo mananangan. Hindi po dahil sa malaki katawan natin mananangan tayo sa katawan natin. Mali po. Matutulad tayo ng damo na matutuyo. Pagdating ng panahon, igagatong tayo doon sa napakalaking pugon. Yun yung pangalawang kamatayan. So manangan po tayo sa salita ng Panginoon, sapagkat ito po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito po yung magdadala sa atin sa pagiging banal natin. Sapagkat ang sabi nga ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So yun lamang po mga kapatid, ang paalala ko po sa inyo, sana ay tumimo sa inyong puso't isipan ang mabuting balitang ito. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Panginoon at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli mga brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Yesus. God bless you all. Thank you Lord. Thank you Jesus.